Hello everyone! Welcome back to my channel, Luisa Ador Vlog. So, for today's video po, pag-uusapan natin ngayon yung isang kasambahay na inapi ng kanyang employer, ng kanyang amo, dyan sa Pilipinas. Ang nakakalungkot po itong balitang ito na napaka-trending po sa Pilipinas na pinag-uusapan sa Senado ang isang matandang babae na si Nanay LV na trinato po siyang hayop ng kanyang employer. So guys, sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, please subscribe my channel and click the bell below para updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. So guys, panoorin po natin ang video at kayo na po ang magsabi kung anong klaseng pag-uugali ang kanyang employer. Bagamat siya po ay isang Pilipino, pero kakaiba po ang kanyang pag-uugali. So panoorin po natin guys. Exactly. At yun ang ginawa niya na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi ba po dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita, maniwala ka sa akin. Ito ang wow trending. Hindi na nakapagpigil pa si Senador Rapi Tulfo, Robin Padilla at iba pang mga senador dahil sa harap-harapang pagsinungaling ng kapitan. Tinawag ito ni Senador Rapi Tulfo na estupido. Pati ang kalmadong senador na si Robin Padilla ay nanggigil na kay kapitan at gusto na nitong upakan. Si kapitan ang pinakaunang tao na nilapitan ni Aling LV Vergara matapos nitong makatakas sa kamay ng kanyang amo na nagmaltrato sa kanya na parang hayop. Pinasayaw si Aling LV na hubot-hubad, sinabit sa sabitan ng karne, minartilyo pa ang pribadong parte ng kanyang katawan. Ayon pa sa doktor na tumingin sa mata ni Aling LV, ang isang mata ay wala na talagang pag-asa pang makakita. At ang isa naman, meron pa pero 50-50 dahil liwanag na lang daw ang nakikita nito. At dahil sa awa, sagot na ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Rapi Tulfo ang gastusin sa mata ni Aling LV para makakita muli. At ayon pa sa mga netizen na gigil na nag-comment, ang dapat sa mag-asawang nagpahirap sa katulong ay ibitin ng patiwarik at pagpaluin ng 2x2. Huwag kayong maniwala sa barangay chairman na yan, bayad yan, ikulong din yan. Palibhasa madungis, di na binigyan ng halaga bilang tao, ikulong sila, pare-pareho ang mga amo at kapitan. Para sa akin, hindi mga tao ang amo na yan, kundi mga halimaw may mga katok sa ulo. Idol Rafi, hindi na yan aamin kasi nga mababa ang tingin niya kay Nanay LV at mas kilala niya ang amo ni Nay LV, kaya kahit konting tanong or concern kay Nay LV ay wala. Kaya ganyan ang nangyari, mga walang kwentang public servant. Manto, palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na, sagutin mo sa akin. Ulitin ko, madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inyo, untog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi ba po nakakapagsalita po si Nanay LV? Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon Ma'am LV, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am LV. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, hindi Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi it defies logic. Lahat na sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na tagtad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay, sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo.
O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi? And she had 3 minutes? Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes dumating amo, sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, tama yung sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Etong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo. Parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si police officer Palabay. Di ba? Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, Your Honor. ganyan na. Na-transfer ka. Nasibak ka. Yes, Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LV kaya ka na-transfer. Tama? Ganun ka rin. Kaya lang ikaw hindi ko dapat ma-transfer, dapat ikaw makulong o masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang mag-report, i-report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at mamapatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa. Hindi pa po siya umiimik po, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po, sa mga palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Senator Tulfo, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo doon sa sunod yung kamag-anak ni LB, tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, Senator Padilla. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Di ba, bakit naman ang pinakinggan mo lang, yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga ang naging pangyayari po sa barangay. Parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Ginawa ko po, sir, dahil... Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay? Hindi po naimik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Nung nandun kayo. Hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga
Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Chairman, yung katarungan pambarangay, ikaw ang chairman o meron ba ibang chairman? Ako po. Ayun. Saka po yung mga... Lahat naman yan, meron logbook di ba? Nire-register nyo. Kung may magre-reklamo. Meron ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Wala po. Dahil Wala. po nga, madali lang po si Nanay Hindi, LB. kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbook yun eh. Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na ilagbook kung ano yung naging aksyon. Pwede rin ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo. Diba? Wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan mo dapat gumawa ng record. Barangay secretary, tiningnan ni barangay health worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, di ba? So wala tayong papel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot yan. Senator Estrada. Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay, bakit? Talo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry. Dahil yung po ang... O matagal mo na kilala? Hindi po. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa barangay hall, si Sir Jerry kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Okay. Sige. Manang LB, yung mga kamag-anak nyo, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po sa Opo, kayo po nanumparin kayo kanina, no? Sige. Kailan nyo ho nalaman ng sinapit ng inyong kapatid o ano ho nyo? kapatid. Kapatid. Kailan nyo po lapit-lapit ho kayo ng kaunti? Ako po si baby. Wala pa ho kayong upuan? Wala kayo? Meron po. Oo. Urong tayo konti, Attorney Gambol. Nung nalaman nyo ho, sinundo nyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung sinundo mo pa. Sinundo po namin Atid ng amo sa apartment po nung anak yung anak na nasa Batangas City. po. Bakit? Naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up.